Ano? Ano ang sinabi niyo? Naghiwalay na kayo? At pareho pa kayong nakapag-asawa ng mayaman? Ang tatay mo, nakapag-asawa ng mayaman. Ako at ang nanay mo, natatakot kami makaapekto sa paghahanda mo sa college entrance exam. Kaya ngayon lang namin sinabi. Chen kong mahal. Sino ang pipiliin mo? Si tatay o si nanay? Naghiwalay tapos nakapag-asawa ng mayaman. Tama na, Naitay. Huwag na kayong magdrama. Pumili ng magulang. Anak na. Siyempre, pipiliin ko ang pag-ibig. Gusto pa ninyong lokohin ako. Wook yan. Chen, bakit ka nandito? Ikaw. Hindi ba't sinabi mong pagdating ng college, magiging tayo na? Bitawan mo ako. At sinabi mo pa, may masakit sa pamilya mo. Nag-utang pa ako sa loan shark. Nag-utang ako ng 50,000 para sa'yo. Nakalimutan mo na ba lahat yun? Bitawan mo ako. Mahal, bakit hindi ko alam na may sakit sa pamilya mo? Pero sa panahon ngayon, may ganito pa palang sobrang seryosong tao. Ang laki talaga ng charm mo. Yung 50,000, kusa mo namang ibinigay yon sa akin. Anong may sakit? Anong pangungutang? Hindi ko kailanman sinabi yon. Wu, naloko pa ng pera. Kawawa naman tong lalaki. Kawawa? Bakit? Nakikita mo yung relo na yun? Rolex, kayang-kaya na yun na lalaking to. Sa ilang taon pa ng pagtatrabaho. Ano ang maihahambing niya? Swerte. Ganito rin ang halaga ng relo ko. 50,000. Regalo ng mahal ko. Huwag ka nang mag-isip sa 50,000. Itong dalawa, gamitin mo para bayaran ang utang mo. Baka mamaya wala ka ng pambili ng tinapay. Tito Shen, pupunta ba si Xiaobi? Akala ng anak ko, niloloko ko siya. Bigla na lang niyang binaba ang telepono. Ano na ang gagawin natin? Ang tagal nating naghintay para sa isang kapatid na lalaki. Tapos mawawala lang. Tito Shen, noong pumasok ka sa pamilya namin, sinabi mong dadalhin mo si Xiaobi dito. Ang problema, ang tunay na ina ng anak ko, dahil dito, ay napangasawa ng pamilya Tsi. Ngayon, gusto rin si Xiaobi ng pamilya Tsi. Ang pamilya si, nandiyan ba si Sister Tsi kung saan naaral si Xiaobi? Hindi pwede. Si Xiaobi ay Zhao. Huwag nang mangarap ang pamilya si. Ate, pumunta tayo sa eskwelahan. Sunduin natin si Xiaobi. Wow, ang saklap talaga. Si Tsiwan King. School beauty Tsiwan King pala. Si Tsiwan King. Senior Tsi, ang ganda-ganda mo. Young Master Shen, ito ang baon na inihanda para sa iyo ni Auntie Jiang. Baon ko to. May hawak na 50,000, hindi masyadong malaki, halos katumbas lang ng kita ng aming pamilya. Sa loob ng kalahating oras. Sandali, ano ang tawag mo sa akin? Shen Xiao, Senior Tsi, sikat na tao sa Jiang University. Hindi ba sumali siya sa International Jewelry Exhibition? Bakit siya nandito? ang pangalawang anak ng Zhao Construction. Noong nakaraang buwan, ang tatay mo ay naghanap ng maraming koleksyon. Tama ka kasama ang aking anak. Kaya lang ang gagawin ng pamilya ng Zhao. Ginagamit ang pera para manghamak ng kaklase. Tsi. Ate, nagkakamali ka. Ito ang maliit na ito. Nais niya ang aking kasintahan. At para sa iyong pagmataas, binabati kita na wala mo na ang tanging pagkakataon sa buhay mo. Natumalon sa tarangkahan ng dragon. Maganda ang paningin kaso mali ang pinadalhan mo. Pero okay lang. Ituring na lang na unang handog mo sa akin. Higit pa sa senior, ang pamilya namin ay negosyante. Narinig ko na ang pamilya Tsi sa Jiangcheng. Ang tunay na top level na mayaman, kayamanan ay katumbas ng bansa. Ano itong pangunahing tauhan na masayang kwento? Hindi, sino talaga ang Shen Bichen? Anong pinagmulan niya? Bakit hindi lang si Senior Tsi ang tumulong sa kanya? Tinanggap pa ang kanyang bulaklak. Ngayon, sumama ka sa akin. Hindi, sandali muna. Hey. Nakalimutan kong sabihin sa iyo, sa susunod na magpapanggap ang mayamang anak. Mag-ingat ka, huwag magsuot ng Rolex na mali ang likod ng mekanismo. Hindi mo ba sinabi sa akin na tunay itong relo? Sandali. Senior Tsi, salamat sa pagtulong mo sa akin ngayon. Walang anuman, trabaho ko yan. At saka, huwag mo akong tawaging senior. Tawagin mo akong ate. Jisat, 3 buwan na ang nakalipas. Ang nanay mo ay napakasalan ng tatay ko. Kaya kapatid na lalaki mo na ako ngayon. Kahit na unang beses nating magkita. Sandali. Ang nanay ko, napakasalan ng tatay mo.
Kapatid, Ano nan? sandali, ang sinabi ng tatay ko at nanay ko, totoo lahat yon. Siyempre naman, nagmamadali kang kunin. Dahil may mas mahalagang bagay. Hindi sandali, ano ako, isang mahalagang. Wanted criminal. Huli na tayo. Bumaba ka na. Tandaan, huwag kang magpanik. Xiaobi, kapatid, ako ang at mong si Zhao Sintang. Inutusan ako ni Uncle Shen na sunduin ka. Xiaobi, ako ang at mong si Wansi. Sinabihan kami ni Uncle Shen na alagaan ka naming mabuti. Hoy, wala ba kayong katwiran? Ako rin, at ni Xiaobi. Bakit kayo ang dapat na sumama? Kayo. Ate ko kayong lahat. Sumama ka sa akin sa Zhao family bilang pasalubong. 3 milyon baon mo bawat buwan. 3 milyon? Oo ba? Yan ang Zhao family, isa sa mga mayayamang pamilya sa Jiangchen, kasabay ng Qi family. Si Zhao Qintang, kilala sa negosyo bilang ang Ice Queen. Ano naman, ang ate namin na si Xiaohua, prinsesa ng Si family. Di pa bumababa si At, suportado ko siya. Kuya, may maliit na bahay ako sa Laksay Peninsula. Ito regalo ko sa'yo para sa pasukan, okay ba? Xiaobi, medyo malungkot. Mag-isa sa malaking kwarto. Yung pusa namin, kayang mag-backflip, gusto mo makita. Pusang nagba-backflip, pipili ka ng ate o ng buhay? Bakit ba lahat ng mayamang dalaga? Nag-agawan sa classmate na yon? Sino ba talaga siya? Juwansi, yung bahay mo sa Lakeside Peninsula. Regalo sa'yo ng nanay mo para sa kasal, di ba? Ginawang regalo ang bahay para sa kasal. Ang pasalubong ng Zhu family talagang kakaiba. Ano naman, kung si Xiaobi, gusto akong pakasalan, edi sulit ang bahay. Sa tama at mabuti. Ako ang naunang sumundo, dapat sumama siya sa Xi family. Pero ako, si Wang King, ang naunang nag-anyaya. Kay Xiaobi na pumunta sa bahay para makita ang pusa. Pwedeng sa akin muna siya. Hindi, sumama ka sa akin ngayon. Sa Zhao family tayo. Kuya, sa bahay ko. May sinehan at game room at pusa na nagba-backflip. Sumama ka sa akin. Mga pre, tingnan nyo, labanan ng mayayaman. Parang magkakawatak-watak na yung lalaki. Paano nangyari yon? Mahirap lang naman siya, di ba? Ano, may iba pa? Anak, Nanay. anak. Anak, okay ka lang. Tingnan nga ng nanay, sumama ka sa tatay. Totoo ngayon, talagang. Wala siyang sinungaling, totoong. Nakapasok sa mayamang pamilya. Tio Shen. Tia Hinjiang. Mga pamangkin, tigilan na yan. Sa huli, kung sino ang pipiliin ni Xiaobi, yun ang masusunod. Pumili. Pinapapili niyo ako. Ang galing niyo palang maging palamunin, ah. Hoy, yang tatay mo ang tunay na palamunin. Ako, may asawang mayaman lang. Xiaobi, itong pagkakataon, ang tatay mo ay nakahanap na ng tunay na pag-ibig. Sabihin na, ano ba talaga ang nangyari? Bigla na lang. Pinag-agawan nila ako. Hindi naman siguro dahil. Bigla akong nagkaroon ng kapatid, kaya naging mabait sila. Anak, narinig mo na ba ang Family Trust Fund? Ang ninuno ng pamilyang Si, 100 taon na ang nakalipas, ay nagtatag ng isang trust. Ang pangunahing kondisyon ay, Kailangang lalaking tagapagmana ang magmamana. Ang pamilyang Zhao ay may katulad ding trust sa henerasyong ito ng Zhao. Lahat ay babae. Ibig sabihin, ako ang nag-iisang tagapagmana ng yaman ng 2 pamilya. Tama. anak, pumunta ka sa pamilyang Si. Nakilala mo na ang mga ate mo, at gusto na gusto ka talaga nila. Xiaobi, pumunta ka sa pamilyang Zhao. Kung hindi mo pa kayang pasanin ang mabigat na responsibilidad, aya pa ng tatay mo na panandali ang pagtiisan, yan para sa'yo. Kanino ka? Ano to? Saan galing yang batang yan? Gusto niyang sakupin ang negosyo ng Zhao at Si ng sabay-sabay? Chairman, ito si Zhao Gang ng pamilyang Zhao. Kakabalita lang. Ayon sa kanya, sa Jiangchen University ngayon, ang mga tagapagmana ng Zhao at Si ay agang nag-agawan sa isang lalaking estudyante. Pinangalan ng Shen Bichen. Napatunayan na,
Ang tunay na magulang ni Shen Bichen, sina Shen Changqui at Jiang Wuyan, mga 3 buwan na ang nakalilipas, ay ikinasal na sa puno ng pamilyang Zhao at sa puno ng pamilyang Si. Ibig sabihin, ang batang ito ngayon ay magkasamang tagapagmana at kandidato ng Si at Zhao. Mabuti. Mabuti. 3 taon kaming nagplano, pero sa wakas. Dahil puro babae ang Zhao at Si, maaari na sana kaming sakupin ang negosyo nila sa ngalan ng pag-asawa. Ngayon, parang kinain na ang aming pagkain. Hindi na makakain kahit sabaw lamang. Sa pang-ekonomiyang paglusot sa mga pamilyang Zhao at Si, lahat ng plano ay isasagawa ng mas maaga at mas malakas, gusto kong. Sa loob ng 3 buwan, maputol ang kanilang cash flow at walang mapagsumbungan. Tungkol naman sa Shen Bichen na ito, tagapagmana. Paano kung ang tagapagmanang ito ay wala naman talaga? Sino ang pipiliin? Sino ang pipiliin? Hoy, hindi ba pare-pareho lang naman ang mga ito, mga palamunin? Ano naman kung palamunin? Ako si Shen Bichen. Likas na mahina ang tiyan, dapat lang na maging palamunin. Palamunin sa isang pamilya o sa dalawa, pareho lang mga magulang. Palamunin sa isa o sa dalawa. Na-detect na ang host ay nahaharap sa tukso. Ang sistema ng huwag maging palamunin ay na-activate. Ano to? Baguhan na gawain, tanggihan ang tukso ng pagiging palamunin, gantimpala sa gawain. Pagkatapos makumpleto, makakamit ang kapangyarihang liwanag ng pagkalkula na makakapagpahiwatig ng hinaharap. Makakapagpahiwatig ng hinaharap. Kung may ganitong kapangyarihan, sino pa ang aasa sa pagiging palamunin? Hindi. Ako si Shen Bichen, kahit mamatay sa gutom. Tumalon mula sa gusali ng paaralan, hindi ako magiging palamunin. Hindi ko pipiliin ang alinman sa dalawa. Titira ako sa dormitoryo. Ano? Binabati kita, host, natapos mo ang baguhan na gawain. Nakamit ang teknik na liwanag ng pagkalkula. Hoy anak, may problema ka ba? Ano ang sinasabi mo? Ito ay pagkakataon para umangat ng mabilis. Baka gusto mong pag-isipan muli. Mem. Anak, iginagalang ko ang desisyon mo, pero kailangan mo pa ring bisitahin ang 2 pamilya. Ang mga ate na iyon ay tunay na nais na tanggapin ka. Hindi. Ako ang may hawak ng kapalaran ko para huminto ka. Hoy, hindi ako mapapanatag kung ikaw lang ang uwi. Maliban kung papayagan mong sumama si Wan King, magkaklase naman kayo. Mas madali. Dito ka ba titira? Ang mga estudyante dapat ay nakatira sa dormitoryo. Ito ay para maranasan ang buhay. At makisama sa iba. Kaya alam mo ba, noong una kong nalaman na may kapatid na lalaki ako, akala ko ikaw ay isang ordinaryong lalaki. Ordinaryo naman talaga ako. Hindi, isang tunay na ordinaryong tao. Kapag nakakita ng kayamanan, mag-iinggit siya. Magkakalkula ng mga kawalan at pakinabang, titingnan ang mga dahilan, hindi titira sa ganitong 4 na katao sa isang kwarto sa dormitoryo, kaya noong una ay balak ko. Kung gusto mong pumunta sa pamilyang Si, bibigyan kita ng simpleng trabaho. Bilang mascot, pagkatapos makuha ang trust fund. Bibigyan kita ng allowance para mabuhay ka ng tahimik at matiwasay. Mamuhay. Kaya ang unang kondisyon na binigay mo sa akin, Sa tingin ko, pareho lang ang plano ng pamilya Zhu. Dahil isang bigla ang tagapagmana. Ang pinakamainam na kalagayan ay tahimik, masunurin at hindi makulit. Pero, nagbago na ang isip ko. Na-detect ang mataas na konsentrasyon at mataas na kasanayang pang-akit sa pagiging palamunin. Mag-ingat ang host. Pumunta sa pamilya Si. 2 milyon sahod kada taon, may kotse at bahay, pagkatapos ng 3 taon ko. Natapos mo ang trabaho mo. Bigyan kita ng subsidiary company. Ano sa tingin mo? sabi ng system, pagiging palamunin to. Ano? Wala, ate, gusto kong umasa sa sarili ko. Kung ganon. Palitan natin ang kondisyon. May apartment ako malapit sa eskwelahan pagdating ng panahon. Pwedeng turuan pa kita ng aralin. Babala. Na-detect ang sexual na pang-akit na advanced na pagiging palamunin. Ang pang-akit ni ate, sino ang makakapigil? Ate, hindi maganda to. Hoy! Anong hindi maganda? Ako ang ate mo, ikaw ang kapatid ko. Natural lang na samahan ng ate ang kapatid. Bakit medyo mainit sa dormitoryo ninyong mga estudyante? Ang siksikan pa. 8. Bubuksan ko ang bintana. Hoy! Si Xiaohua, anong ginagawa mo?
Hoy, ito ang spare ribs na tinapakan ni Tsi Xiaohua. Kung ibebenta to, magkano kaya ang halaga? Tama na, pangatlo, yan ba ang importante? Siya yon, Kung sasabihin kong aksidente lang yon kanina. Naniniwala ba kayo? Ganito ang nangyari, nakilala ko ang ate ko ngayon. Ganito ang nangyari, naintindihan mo na. So ang sinasabi mo, may 2 kilalang pamilya ka ngayon. At 4 na ate na naghihintay sa pagtanggap mo. Pero sa tingin mo, nakakahiya ang pagiging palamunin, gusto mong kumita sa sarili mo. Kaya tumanggi ka. At pinili ang aming kulungan na 206. At saka, si Senior Chi, para mapunta ka sa bahay nila. Muntik pang magkaroon ng pang-akit sa dormitoryo. Hawakan mo ang konsensya mo, nang yakapin ka ni Senior Chi. Nagustuhan mo ba? Sabihin mo ang totoo, sumumpa ka. Si Ate Chi ay pangarap ng marami. Ang mataas na bulaklak, taya ako ng 500. Talagang. Namumula ka. At ko yun. Ayos na, tungkol kay Wook yan. Alam na rin namin. Binata, kailangan mong mahawakan si ate. Hindi pa nasusubukan ang liwanag ng pagtutuos, subukan natin kay Third. Third, natutunan ko lang ang kakayahang manghula. Gusto mo ba subukan? Ay, Sej, ano ang huhulaan? Pag-ibig ba? Halika. Makinig kang mabuti. Inatawag mo ang tatay mo na tatay, inatawag mo ang nanay mo nanay. Ang asawa ng tatay mo ay nanay mo, ang tatay ng tatay mo. Ay lolo mo, di ba? Tama, ang galing mo fourth. Ailan ka nagkaroon ng ganitong kakayahan? Tana, huwag mo nang lokohin si Third, bobo na nga siya. Ang walang kwentang system na ito, ano ba ang nakakula? Ang skill na ito ay mukhang hindi seryosong bagay. Baba na, may salo-salo kami sa bahay. Naghihintay si Tita Jayang at tatay. Sa iyo. Wu, salo-salo. Ang bilis, makikilala na ang magulang, mabilis ang pag-unlad. Ang ganda ng boses ni Atsi. Malamig pero nakakaaliw, tulbichen. Apag yumaman ka, huwag mo kaming kalimutan. Ang aking malamig na ate, bakit ang taong nasa tabi ng kotse niya ay hindi ako? Sinusundo ng ate ang kapatid para sa salusalo. Bakit ang ayos? Parang may date. Ang nangyari kanina sa dorm. Hindi ko sasabihin. Sa mga kasama ko sa kwarto, pagbibilinan ko rin sila. Ang ibig kong sabihin, seryoso ako sa mga kondisyon na sinabi ko. Karamihan, kapag may tukso, agad-agad nasasang-ayon. Pero tumanggi ka, bakit? Ayaw kong maging palamunin. Na-detect na ang host sa hindi direktang sitwasyon ng tukso ay nagpakita pa rin ng matatag at malayang kalooban. Kasalukuyang progreso 2 paghahati 5 kapag puno na ang puntos. Bubuksan ang yugtong premyo. Alam mo ba, kung sinang-ayonan mo ang aking pag-akit kanina, hindi sa bahay ng mga ksi ang pupuntahan natin. Saan? Presinto. Tapos na ang pagsubok, binabati kita at pumasa ka. Pagsubok. Ang pamilya ksi ay hindi nangangailangan ng isang madaling mauto ng kagandahan. Siyempre, hindi kailangan ng pamilya Zhu. Kuya Chowby. Nakarating ka rin, ang tagal naming naghintay. Sina Tita Jayang at tatay, naghahanda ng welcome gift para sa'yo. Titingnan ko ang preparasyon para sa hapunan. Ay. Hoy. Ayoko ng pera, ayoko rin ng shares. Ano ba ang gusto mo? Gusto kong tumira sa dorm, mag-aral, basta. Ayokong maging palamunin. Kuya Chowby, huwag mo nang isipin. Yung mga libro sa dorm, halika. Kuya Chowby, alam mo ba? Ang ordinaryong tao, baka buong buhay magsumikap, hindi makabili ng isang CR dito. Huwag kang matigas ang ulo. Tanggapin mo na ang kabaitan ng mga ate mo. Hindi ba masaya? Tingnan mo, tulad ng stockings ko sa binti.
Pambili na to ng 100 damit na suot mo. Ganito ang pagkakaiba sa mundo. At saka, mag-isa ka lang sa dorm, hindi ba malungkot? Mayroon akong mga kadorm, okay naman kami. Matagumpay na nalabanan ang tukso sa material at pisikal na paglapit. Kasalukuyang progreso. 4 taghahati 5. So ang ibig mong sabihin, tatanggi ka sa lahat ng kondisyong iniaalok ng pamilya at si. Ayokong maging palamunin. Paalala ng sistema, naramdaman ang pangunahing panganib. Narinig kong may bagong miyembro sa pamilya. Inagahan ko ang pagtatapos ng meeting. Ara dumalaw. Shen Bichen, 18 taong gulang. Umasa lang sa basic college entrance exam. Walang espesyal na kayahan. Walang internship experience. Pero ang ina niyang si Jianji, Jiang Wuyan. Magaling ang paningin, matalino ang paan. Ano ang sinasabi mo? Mali ba ako? Ang ina mo, nasa 40 gulang na, nagkataon. Nakilala ang tatay ko at nagtagumpay mapangasawa sa pamilya at si. Ang galing niya, hindi ba dapat turihin? Sasabihin ko sa'yo, kahit wala ako sa trust fund na ito, ako si Jingy sa sarili kong kakayahan at pagpapagod, makakagawa ulit ng isang imperyo ng negosyo. Ikaw, bukod sa magaling kang pumili ng magulang, ano pa ang kaya mo? Na-detect ang insulto sa pagkatao. Na-trigger ang hidden task. Patunay ng pagsisimula mula sa wala, sa loob ng 3 buwan. Kumita ng unang milyon nang hindi umaasa sa yaman ng pamilya. Gantimpala sa misyon, 10x na balik sa ari-arian. Nagsimula na ang tulong ng sistema. Pagkakaloob ng gantimpala. Pagsusugal, binabati kita. Nakakuha ka ng superpower. Malayong pangitain sa negosyo. Ano, hindi ka sang-ayon? Hindi naman. Sang-ayon ako. Tama ka. Wala talaga akong kahit ano ngayon. Kaya, hindi ko balak gumamit ng kahit isang sentimo mula sa pamilyang Zhu at hindi rin. Gagamit ng kahit isang sentimo mula sa pamilyang Si. Pero, sa loob ng 3 buwan, ipapakita ko sa iyo sa katotohanan na kaya ko. Kahit hindi umasa sa iba, makakabangon pa rin ako. Xiaobi. Ate, parang masyadong mabigat ang sinabi mo. Paano? Sa tingin mo, kapag nawala ang trust fund na ito, hindi ko kayang buhayin ang pamilyang ito o hindi may ligtas ang kumpanya. Siyempre naniniwala ako sa ate. Pero, si kapatid na Saubi, talagang tinanggihan niya ang lahat ng alok ni Second Ed. Ano ang sinasabi mo? Tinanggihan niya ang lahat. 300,000 buwan ng sahod, bahay, kotse, shares sa kumpanya, maging pang-akit, tinanggihan niya ang lahat. Gusto lang niyang bumalik sa dormitoryo at magsumikap ng mag-isa. Bakit hindi mo agad sinabi? Plano kong magnegosyo. Boss, pakitingnan mo ang mga proyektong pangnegosyo sa paaralan. Xiaobi. Sa totoo lang, matagal kitang pinagmasdan. Ikaw ang una na nakahasumuway sa kapatid na babae. Pakiusap, sabihin mo sa nanay ko at kay Tito Xi na dumalo ako sa handaan ngayon pero may biglaan akong mahalagang bagay. Kailangan kong umalis. Sa handaan? Sa susunod na lang ako dadalo. Hindi mo sinabing umalis ka dahil sa galit sa ate. Takot ka lang na mahirapan ang nanay mo sa pamilyang Si at mahirapan ka sa ate, di ba? Ito ang dahilan kung bakit ayaw kong umasa sa iba. Kapag kumuha ka ng bagay na hindi sa'yo, habang buhay kang mas mababa sa iba. Huwag mo rin siyang sisihin. Matigas lang ang salita ng ate pero mabait ang puso. Pagkatapos ng lahat, siya lang ang bumubuhat sa buong pamilyang Si. Naiintindihan na mataas ang kanyang pag-ingat. Maganda ang itsura ng pamilyang Si sa labas. Pero ang negosyo ay nasa malaking krisis na. Naghihintay lang ang pamilyang Qin, gustong-gusto nilang sakupin tayo. Kaya't kailangan na kailangan natin ang ari-arian mula sa trust fund. Hindi ko siya sinisisi. Sinisisi ko lang ang sarili ko, kulang sa kakayahan. Nawala akong maipakitang bagay sa kanya noong. Kayang-kaya niya akong tanungin. Hindi ba gusto mong negosyo? Mayroon bukas. Nang bidding sa negosyo. Dadalhin kita para makakita ng mundo. Ako, Hindi ito pagiging palamunin, ito ay pagtulong ng ate sa kanyang nakababatang kapatid. Huwag kang tumanggi. mabuti na rin ito, sakto para mapatunayan sa bidding session. Ang aking business foresight. Sana hindi tulad ng flash of insight. Na hindi mapagkakatiwalaan. Sige, salamat. 8. Huwag kang kabahan, dinala kita rito para makakita ng mundo. Napakahalaga nito para sa iyong future na negosyo. Naiintindihan ko na. Oy, hindi ba ito si Jia School Beauty? Narinig ko kamakailan ay may mura mong nakuhang kapatid na si Shen Bichen? Zhaogang, bantayan mo ang iyong bibi. Anong problema?
May mali ba akong sinabi? At ikaw? Ang galing ng nanay mo, may time ka, ibahagi mo sa akin ang karanasan. May kilala akong ilang boss, gusto nila ang type ng nanay mo. Baka sakali. Ano ang sinasabi mo? Ay naku, nagagalit na, gustong manuntok? Takot na takot ako. Hindi ba yan ang bagong ampon na anak ng pamilya Si? Mukhang bata pa. Hindi lang pamilya Si, narinig ko ang pamilya Zhao ay determinado rin sa kanya. Halos mag-away na ang dalawang pamilya. Narinig ko ang batang lalaki ng pamilya Zhao ay nakisama na naman. Sa pamilya Qin, halos umabot na sa langit ang buntot. Ano sa tingin mo? Bakit niya iniinsulto ang pamilya Si? Brother Zhang, bakit ka magagalit sa taong walang alam sa patakaran? Magsisimula na ang gabi, pasok na tayo. Tama ang sinabi ng aking mahal. Hindi sulit ang pakikipagtalo sa taong umaisenso dahil sa nanay, nakakahiya. At sa lugar na ito ng Jiangcheng, ang pamilya Zhao at Si, hindi magtatagal ang kanilang kasikatan. Sa hinaharap ito ang mundo ng pamilya Qin. Eddie, talaga bang matutulungan ng proyekto ng Chamber of Commerce ang grupo na malampasan ang kahirapan? Kahit na hindi alam kung sino ang nagpadala ng mensahe. Inapasuri ko ito ng eksperto at ang proyektong ito ay talagang huling pagkakataon natin. Ed, hindi ba yan si Second Ed? At si Xiaobi? Zhao Gang, ngayong araw na ito ay pagsisisihan mo. Ang bawat salitang iyong binigkas. Ano naman? Hahanapin mo ba ang iyong galit na ate? Na si Xi Jingyi para magreklamo? 8. Inaapi ako. Tulungan mo ako. Ang mga tao ng pamilya Tsi ay pwedeng punahin ng tulad mong uri. Ano ang ginagawa ninyong lahat sa pintuan, nanonood ng palabas ng unggoy? Ang pamilya Qin ay umunlad nitong mga nakaraang taon, ngunit ang patakaran sa pag-aalaga ng aso ay lalong lumala. Anumang marumi at mabaho ay pinapakawalan para magpugol. Ikaw, huwag kang magalit, ngayon ay hindi pwedeng. Mahalaga ang malaking bagay ni Boss Qin. Kung maririnig ko pang muli mula sa iyong bibig ang kalahating salita tungkol sa pamilya Tsi, kahit personal na pumunta ang amo mo, hindi kanya maliligtas. Si Jingyi, magyabang kayo ng pamilya Tsi ninyo. Kapag nagtagumpay ang plano ni Boss Qin, lalamunin ang pamilya Tsi. Walang matitira kahit buto. Lahat ng kahihiyan, babalikan ko ng 10 bises. 100 bises. Boss Tsi, naalala ko ang pagyayabang ninyo. Alice. Dalhin mo siya sa loob. Upo sa likod, bawal magsalita. Esan, tara na. Pagpapabago ng lumang lungsod sa timog, plano sa Logistics Hub. Artificial Intelligence Park. Ito, proyekto ng eco-friendly na materyales sa paggawa. Ano nang nangyari? Interesado ka ba sa eco-friendly na proyektong ito? Mainit nga ang proyektong ito at malaki ang suporta ng patakaran. Bago ang konsepto, ate, umaasa na lang sa proyektong ito. Para mailigtas ang kumpanya. Pero ang proyektong ito, parang may kakaiba. Boss Qin, huwag kayong mag-alala, inayos ko na ang Shen Group. Sa pagkakataong ito, tiyak na pipilitin ko ang Tsi Group na tanggapin ang mahirap na proyektong ito. Sa presyong lampas sa makatuwirang saklaw ng merkado. Susunod ay ang panghuling proyekto ng bidding na ito. Naniniwala akong handang-handa na kayong lahat. Hindi na ako magpapaliwanag pa. Simulang presyo, 180 milyon. Bawat pagtaas, hindi bababa sa 5 milyon. 200 milyon. 220 milyon. 230 milyon. 250 milyon. 280 milyon. Itong Zaugang, sinasadya bang makipagkompetensya? Sa akin. at 20 milyon. Boss Tsi, habang nandito ako, hindi madaling makuha ang proyektong ito. Hindi ganoon kadali. Ate, kung itutuloy pa, hindi kakayanin ng pundo natin. Basta makuha lang ang patenteng ito. Mabubuhay muli ang kumpanya. 330 milyon. AME, Xi Jingyi, hintayin mo lang ako. Binuksan ng business intuition. Babala sa risk, kailangan maglaan ng 180 hanggang 250 milyon. Pa sa gastos sa paglilinis ng polusyon. Kakakasal lang ng nanay ko sa pamilya Tsi, kung maloko ang pamilya Tsi. Hindi ba magtatapos agad ang buhay mayaman ng nanay ko? Hindi na pwedeng dagdagan, kailangan siyang pigilan agad. 380 milyon. 400 milyon.
Boss C, hindi naman kayo ganun kalakas? Ganito lang, wala na kayong pondo? Ate, kung itutuloy pa natin ito, kahit makuha natin ang project na ito, lalong lulubog lang ang kumpanya natin. Pigilan mo siya, si Yaobi, alam mo ba? Ang project na ito ang susi para iligtas ang kalagayan natin ngayon. Isa itong malinaw na bitag. Bitag. May ebidensya ka ba? Ang negosyo ay parang digmaan, hindi ito laruan. Ang project na ito ay nagkakahalaga ng 320 milyon, 3 taon ang termino. Sa teorya, dapat ay 1.2 hanggang 1.5 bilyon ang halaga nito. Kung makuha sa ilalim ng 400 milyon, hindi tayo lugi. Ang problema, ang polusyong naiwan ng mabigat na industrial zone. Pero sa mga lahat, Ano nang gagawin natin? Ang taas na ng presyo. Parang mainit na patatas ito. second sister, dagdagan pa natin ang offer. Dagdagan pa? Ibig mong sabihin kahit alam mong ito'y apoy. Tatalon ka pa rin? Wala nang ibang paraan. Hindi pwede, tatawagan ko si ate. Pupunta ako sa kanya. Huli na. 420 milyon. MRC, mukhang ito na ang pinakamataas mo. Kung gayon, magpapatuloy ako sa pagtaas ng offer. 500 milyon. 500 milyon. Ang ginoo sa likuran ay nag-offer ng 500 milyon. Shen Bichen, ikaw na naman ang sumira sa plano ko. Mabuti, napakaganda nito. 550 milyon. Si Yaobi, umatras na tayo. Maganda na ang naku natin. Second sister, hindi pa ito sapat. 700 milyon. Sino ka talaga ang kumakatawan sa kanya? Hindi talaga katumbas ng 700 milyon ang project na ito. Nababaliw na siya. Iyak na ito ay isang pakana. Ang pamilya Tsi ay hindi balak kunin ito mismo. Pinapasikat nila ang batang ito para takutin ako. Sayang lang. Ako ang kalaban ninyo ngayon. 750 milyon. 800 milyon. Nababaliw na ba siya? Ngayon, nagbago na ang sitwasyon. 800 milyon. Si MR Shen ay nag-offer ng 800 milyon. May mas mataas pa ba? 800 milyon, unang tawag. Kung tataas pa ng 800 milyon, abot na ng 900 milyon. Paano kung mahuli tayo? Nagsaliksik ako. Ang laman lang ng card ni Shen ay 2,000. Sabi ko na, isang mahirap na estudyante lang siya. Saan siya kumuha ng ganoong kalaking pera? Irereklamo ko. Pinaghihinalaan kong si Shen Bichen ay sadyang nag-overbid para gambalain ang auction. Hinihiling kong kumpirmahing suriin ang kanyang mga ari-arian. Zhaogang, ito ay isang lehitimong auction house. Hindi ito lugar para sa kalokohan mo. Kalokohan? Ang pagiging lehitimo ay hindi kayo ang magdedesisyon. At saka, hula ko si Jishen, wala man lang sigurong 10,000 piso. Ang kanyang mailalabas. Sinusuportahan ko ang pagiging patas at makatarungan ng auction. O baka naman, kung talagang may pera siya, ipakita niya at patunayan. O baka hindi ka rin sigurado. Natatakot na baka sa pag-verify, kahit ang 10,000 ito, ay hindi niya maipakita. Ayon sa pagsusuri, si Ji Shen Bichen ay pumasok bilang kasama ni GNG, si Wan King. Tanong ko po, Ji Shen, ang pagbid ninyo ngayon, ay kumakatawan ba kay GNG, si Wan King? Kumakatawan ako sa aking sarili. Si Yaobi, huwag ka nang magkagulo. Kung magpapatuloy ka nito, magkakaproblema. Alam mo ba ang kahinatnan? Ano man ang mangyari, ako ang mananagot. Ito lang ang paraan para maprotektahan ang pamilya Xi. Dahil kumakatawan kayo sa sarili at walang malaking asset verification, batay sa pagdududa ni Ji Zhaogang kanina, kailangan ninyong magbayad ng 100 milyong earnest money sa loob ng 30 minuto upang patunayan ang inyong kakayahang magbayad. Ay naku, nasobrahan. Bakit kailangan pang magpa-verify ng pondo? Tagapagpasimuno, paano kung wala siyang pera? Malisyosong pagbid, paggulo sa auction. Ang resulta ay hindi wasto. Kailangan ding magbayad ng 50% ng halaga bilang penalty. At pananagutan ang legal na responsibilidad. 50% penalty. 4 bilyon. Jishen, ganoon ang patakaran. Kailangan naming makita ang tunay na patunay ng pagbabayad o ang 100 milyong earnest money. Ganoon nga, kung wala siyang pera. Malisyosong pagbid yan, paggulo sa action. 4 bilyong penalty, kung wala kang pera. Kahit ibenta ka, hindi ka abot sa halaga. Akala ko kung sino, mamamana ng mayamang pamilya, mukhang maginoo. Pero ang totoo, nanggulo lang. 4 bilyon, itong batang to. Tapos na ang buhay niya. Si Yaobi, ito ang aking supplementary card. Gamitin mo muna. Para sa kasalukuyang problema.
Ate, hindi na kailangan. Huwag kang magpakamatapang. Pinayagan ito ni ate. Hindi kanya pagagalitan. Kung gagamitin ko ang pera ng pamilya Xi, magiging. Hinatawan ako ng pamilya Xi. Kung gayon ang lahat ng ginawa ko, ay walang kabuluhan. Kaya pala ginawa ni Xiaobi. Lahat yon para sa amin. Malaking problema ang nangyari ngayon. Ako lang ang sasagot. At pangako ko sa ate. Ako si Shen Bichen, hindi ko tatanggapin. Kahit piso mula sa pamilya Xi. Kung walang pera, magsabi ka. Lumuhod, magmano, baka sakali. Maawa pa ako. Xiaobi, espesyal na sitwasyon ito. Huwag kang matigas ang ulo. Na-detect sa ilalim ng matinding pressure. Nanatiling matatag sa prinsipyo. Gantimpala, one-time property. 2 bilyon, 24 oras na paggamit. Mas maaasahan pa ang system ko. I verify ang pera. Walang problema. At hindi lang i-verify, pati na ang mga saksi. Sige, matapang ka. I-connect ang malaking screen. Makita ng lahat. Ito ang i-verify. Kung sapat ang pera dito. Ginoong Zhao, dapat kang humingi ng paumanhin. Sa harap ng lahat. Sige, humingi ako ng paumanhin. Kung may 1 bilyon dito. Hindi lang paumanhin, luluhod pa ako. At tatawagin kitang tatay. Pero kung wala, maghintay kayo. Ilagay ang password. Ginoong Shen, mali ba ang card mo? Hahaha. 2,100, 48, 37. Ito na ba ang buong pera mo? Tapos hahamon mo ako? 2,000 lang pala talaga ang laman. Kahit anong gawin ng mga tao para magpasika. Talagang naloko ang pamilya Tsi. Ganito kalaking gulo. Hintayin natin kung paano ayusin ng pamilya Tsi. Xiaobi, binigyan kita ng card. Bakit hindi mo ginamit? Wala nang paraan. Ngayon, Xiaobi, huwag kang matakot. Ginawa mo to para tulungan ang pamilya Tsi. Huwag kang mag-alala, responsibilidad na ito, hindi kita pababayaan. Kuya, huwag kayong mag-alala. Ako ang sasagot. Pera ng pamilya Xi, hindi ko gagalawin. Mga kasama, 2,100. 48, 30 piso lang. Pero sinong nagsabi na dapat nasa card ang pera? Wala ang pera sa card. Sa panaginip ba yan? Ayoko ng tingin mo nakakainis. Ipakita mo ang pera. Dalawang bilyon? May problema ba mata ko? Paano ito nangyari? Malinaw na ba ang resulta ng verification? Nabilang mo na ba ang numero? Boss Zhao, ikaw ba? Kailangan mong tuparin ang usapan. Boss Zhao, narinig namin ang mga sinabi mo. Takot ka na ba? Boss Zhao. Lalaki ka, dapat tanindigan mo yon. Naghihintay kami. Kahihiyan yan. Huwag mong sirain ang plano ni Boss Qin. Atay. Anak, Hahaha. Pagkatapos suriin, ang verification process ni MR Shen Bichen ay kumpleto at sumusunod sa alituntunin. Kumpirmado ang kakayahang magbayad, tuloy ang action. May bisa ang proseso. Kasalukuyang pinakamataas na bid ay kay MR Shen Bichen, 800 milyon. May magkataas pa ba? medyo mali ang pag-assess ko sa project na to. Sa tingin ko, sobrang mababa ang halaga nito. Gusto ko yung takot mong tingin kaya ngayon. 10 bilyon ang alok ko. Paano? Saan niya nakuha yon? Yung 2 bilyon. Siguradong galing yan sa 3 magkakapatid na Chi, para lang magpasika. Sino ba talaga siya? Ang lakas ng loob niya. Mabilis siyang nakakuha ng 2 bilyon. Yung kapangyarihan sa likod nito, baka hindi natin kayang isipin. Hindi ba't si Zhao Gang ay may koneksyon sa pamilya Qin? Pahihintulutan ba ng pamilya Qin na mapahiya siya? Bakit siya nagtataas pa? 1 bilyon at 500 milyon. 1 bilyon at 100 milyon.
Ang pamilya Tsi ay umaasa sa project na to para makabangon. Kailangan nating ibigay sa kanila ang problemang ito. Huwag nating hayaan ang batang to na makagambala sa plano ni Boskin. Tama na, huwag nang magtaas. 1 bilyon at 200 milyon. Ang galing talaga ni Boss Zhao. Mga ate. Tapos na ang palabas, uwi na tayo. Ano? Hindi impossible. 1 bilyon at 200 milyon. Una. Hindi, hindi. Sold. Congratulations kay MR Zhao. Tumaya ka. 1 bilyon at 200 milyon. Ako si Kinhao. 20 taon na akong nangingibabaw sa Jiangcheng. Hindi pa ako nakaranas ng ganito, kalaking pagkatalo. Shen Bichen, okay. Napakaganda. Hi, Xiaobi, yung 20 bilyon? Ah, baka yung 20 bilyon. Sa totoo lang, kumuha ako ng isang legendary hacker. Siya ang tumulong sa akin na i-hack at baguhin ang account. Sa totoo lang, may natira pa akong 2,000 sa card ko. Xiaobi, paano mo nalaman na? May problema ang project na ito. Nakita ko ang kontrata, napakaganda nito. Pero may isang punto, ang malalang industrial area. Ang gasto sa paglilinis ng polusyon ay talagang walang hanggan. Kung manalo sa bid ng higit sa 800 milyon, ayon sa kontrata, kapag malala ang polusyon, kahit kanselahin, kailangan ay magayan ng 20% penalty. Ito ang kanilang business model. Hindi nila pinapahalagahan ang project mismo, gusto lang nila. Itaas ang presyo nito para ang makuha nilang penalty ay sapat na malaki. Sa gawain ito ni Xiaobi, ang negosyo ng pamilya Qin ay lumabas at pumasok. Kahit negosyo ng sariling pamilya, ang 12 bilyon ay kailangang ibigay ng 20% sa venue. Talagang masakit ito. Amy, di ba't karapat-dapat lang sa kanila yon? Ang mga ito ay nakita mo sa mga dokumento. Hindi ko masasabi sa iyo na ang mga ito ay. Sabi sa akin ng aking business instinct, ang ilan ay instinct kapag nakakita ng sobrang perpektong project. Sinasabi sa akin ng instinct ko, siguradong may problema. Ito ay hindi ko man lang naisip. Ang galing talaga ng aming Xiaobi. Xiaobi, maraming salamat sa iyo ngayon. Paumanhin. 8. Humihingi ako ng paumanhin para sa mga masasakit na sinabi ko noon. Ang iyong kakayahan, ang iyong talento, ay higit pa sa karamihan ng mga elite na kilala ko. Salamat sa pagligtas mo sa pamilya Tsi. Mula ngayon, opisyal kitang kukunin. Bilang aking business consultant, pwede pag-usapan ang taunang sahod. At ang mga stock dividends, lahat ito ay pwede. Nakita ang host na nakakakuha ng mataas na antas at espesyal na imbitasyon para maging palamunin. Babala, ang pagtanggap ay sumasalungat sa pangunahing prinsipyo. Ate, hindi ako kumakain ng soft rice. Inanggihan muli ng host ang aplikasyon ng ate para maging palamunin. Gantimpala, bihasa sa labanan, pinalakas ang instinct sa krisis. Malakas na pinalakas ang katawan. Hindi ito soft rice, karapat dapat ka nito. Xiaobi, may mga ate na mag-aalaga sa iyo. Ang ganda-ganda mo. Dahil sa akin, ang handaan ay natapos ng hindi masaya. Si Auntie Jiang at ang aking ama ay gustong makita ka ulit. Kaya, maaari ba? Hindi. Kapatid na Xiaobi, sa wakas ay nakita ka namin. Kapatid na Xiaobi, narinig namin na nasa pamilya Tsi ka. Marami kang pinagdaan ng hirap. Maliit na pagkakamali lang iyon. Presidente Zhao, Miss Zhao. Hinuhukay ninyo ang kapatid ko. Anong hukay? Sinusundo lang namin ang aming kapatid. Ano? Sa tingin ninyo, si kapatid na Xiaobi ay isang kasangkapan lang. Si Xiaobi ay hindi kasangkapan. Siya ay aming kapatid. Siya ay miyembro ng pamilya Tsi. Huwag mong sabihin iyan. Si kapatid na Xiaobi ay anak ni Uncle Shen. Siya ay kapatid naming 2 pamilya. Ang apelyido niya ay Shen, hindi Tsi. Si Xiaobi ay kapatid ninyo. At kapatid din namin. Miss Zhu, sandali. Tawagin mo kaming Ed. Mayroon na si Xiaobi sa amin. Ano naman kung may dagdag na 2 ate na magmamahal sa kanya? Ikaw. Kapatid, may regalo ang At para sa iyo. Ano ang ibibigay mo sa akin? Ito ay Ay naku, dapat tiningnan mo ng sarilinan. Bakit mo inilabas? Xiaobi, may regalo rin ako para sa iyo. Xiaobi, may regalo rin akong ibibigay sa iyo. Xiaobi, may regalo rin akong ibibigay sa iyo. Mayroon din ako. May regalo rin ako para sa iyo. ang nakakamatay na eksenang ito. Pahinahin mo naman ako. Xiaobi,
5 magagandang babae ang nag-agawan sa kanya. Anong swerte ng batang ito? Iba ito ang lalaking nagpapipensya kay Sauga. Sa bidding, mukhang ang kapangyarihan ng kabataang ito ay higit pa sa ating iniisip. Ay. Mga ate, alam ko ang pagmamahal niyo sa akin, ngunit ako ay isang tao. Hindi isang bagay. Kapatid na Xiaobi, alam ko kung ano ang gusto mong regalo. Mga ginang, kayong lahat ay kilalang mga negosyante sa Jiangcheng. Bakit hindi ninyo gawing saksi dito? Narito ako. Upang pangakuan si kapatid na Xiaobi, kung gusto niyang pumunta sa aming pamilya Xiao, hindi ko siya pipilitin na gawin ang kahit ano. Bibigyan ko siya ng lahat ng kailangan niya. Upang gawin ang gusto niya, siya ay magiging aking paboritong kapatid. Sinabi ni Uncle Shen na kahit bumalik ka, hindi mo kailangang pasanin mag-isa ang lahat ng responsibilidad ng pamilya Xiao. Ito ang patunay na tinatanggap ng pamilya Xiao si Xiaobi. Hindi dahil sa trust fund, kundi dahil talagang itinuturing namin siyang pamilya. Ate, kanina mo sinabing gusto mong matapos ko ang nakaraang family dinner. Bichen, kami. Gusto mo akong umuwi. Dahil sa trust fund o dahil sa pagsisisi at pagbabayad o talagang itinuturing mo akong pamilya. Xiaobi, ang pagpunta mo sa pamilya Tsi ay sapat ng pagpapahalaga sa kanila. Pero may mga taong hindi marunong tumingin. Ako. Aminado ako. May prejudice ako noon. Si Xiaobi nating kapatid, bakit pa siya babalik para magdusa? Xiaobi, sumama ka na sa amin ng mga ate mo. Narinig ni Uncle Shen na baka pupunta ka sa bahay. Sobrang saya niya. Gustong-gusto niyang magluto mismo. Ang paborito mong pagkain. Xiaobi, pwede rin naman kami, yung kanina kasi. Second sister, third sister, at ang family dinner ng pamilya Xi. Nakapunta na ako doon nung nakaraan, ngayon gusto kong pumunta sa pamilya Zhu. Para makita ang tatay ko. At makakain ng luto niya. Ang binatang si Shen Bichen. Hindi pangkaraniwan. Pinag-agawan ng 2 malalaking pamilya, pero kalmado pa rin, bihira. Narinig kong nasagot niya ang plano ng pamilya Qin sa action. Ang batang ito ay hindi pangkaraniwan. Ate, iniwan na ba tayo ni Xiaobi? $1.2 bilyon. Sinabihan kitang tumigil ka na. Bingi ka ba? Yung Master Qin, mali ako, patawarin mo ako. Akala ko susunod siya, akala ko sa huli. Susunod siya, yung Master Qin, bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Pagkakataon. Sa tingin mo, ang buhay mo ay katumbas ng $1.2 bilyon. Tatawagan ko na ang tatay ko ngayon. Papabenta ko ang kumpanya niya, lahat ng ari-arian niya. Lahat ng pwedeng ibenta. Patawarin mo ako, pakiusa. Patawarin mo ako, ang kunting ari-arian ng pamilya mo. Magkano lang ang halaga, ginawa mo akong si Pinhao. Sa harap ng lahat ng kilalang tao sa Jiangcheng, na naging ganap na katawa-tawa. Dalhin mo siya pababa. Linisin ng maayos. Qin Xiao, pesensya na, Qin Xiao. Boss Qin, may balita kami dito. Pumunta si Shen Bichen sa Nanshan. Nandun din ang mga tao natin. Nanshan, yung lugar na yon, talagang napakalayo at walang tao. E di hayaan mo siyang manatili na lang doon magpakailanman. Atik Sintang, Ate Wansi, bakit tayo? Nagiging malayo na at tila napapaligiran ng gubat. Hindi naman kayo ibebenta ako sa bundok. Para maging batang asawa, no? Nahulaan mo pa. Tignan mo, at ako talaga si Xiaobi kanina. Sinong natakot sa kanya? O lang sinasabi ko. Namutla nga yung mukha niya. Kasing gwapo mong kapatid, gusto ko talagang ikulong sa bundok at itago. Para maging batang asawa ko. Sa pakiramdam ko, walang panganib na nakikita. Yung batang asawa na to, baka naman ako. Medyo masyadong malaki na. Sige na, wag mo nang asarin. Dito to, isang sikat na tailoring shop. Ang mga master tailor dito, ang kanila ay dating tagapaglingkod sa palasyo. Di ba gusto mong magnegosyo? Sa susunod na mga araw, isasama kita sa Jiangnan Provincial Business Summit. Sabi ni Uncle Shen, ang sweet ang pinakamagandang baluti para sa lalaki. Ipapatahi namin sa'yo ang isa. MS Su, dumating na po kayo. Pumunta ko para magpatahi ng 2 dami para sa kapatid ko. Swak, kagagaling lang ng pinakamagandang klaseng tela dito sa shop. Tingnan nyo po.
Angkop na angkop sa'yo tong tela na to, Xiaobi. Halika tingnan mo. Wow, ang mahal naman. Ako sapat na sakin yung mga ordinaryong damit lang. Shen, presyo pa lang po yan ng tela. Dagdagan pa ng bayad sa pagtatahi. Baka magdagdag pa ng isang zero sa dulo. Ang laki pala ng kinikita ng mananahi. Eh, di bakit pa ako magnegosyo? Master, tumatanggap ba kayo ng apprentice? Nagbibiro lang po si Shen. Sabi ni Ongko Shen, sweet ang baluti ng lalaki. At saka, si nanay, 20 taon ng suki dito kay Master Gu. Sa kanya lahat itcha-charge, huwag kang mag-alala. Tama si MS Zhao. Napakaganda ng pangangatawan ng binatang ito. Natural na modelo. Halika, susukatin kita. Ah, sige. Master Gu. Yung light blue na evening gown na may feathers, bago ba yon? Pwede ko bang tingnan? Napakatalas na mata nyo, MS Zhao. Yung isang damit na ito. Ang pinakamahalagang treasure ng shop namin. Kukunin ko po at susubukan nyo. Ako na po. Totoo nga, walang babae ang hindi nagkakagusto sa magagandang damit. Tara na. Itaas ang kamay. Huwag kang gagalaw. Ano nang kinakabahan mo? Ate, kaya ko naman to. Hindi mo masusukat ng tama, yan ng mag-isa. Ed. Hindi ko maabot yung tali sa likod. Tulungan mo naman ako. 8. Yung ate mo, sanay na yan sa pagiging palakwatsa. Ngayon, akala niya kami lang dalawa. Baka masyadong excited sa pagsubok ng damit. Mang G, ito yung sukat para sa pattern ng damit. Sinadya mo yun kanina, di ba? Wala naman, hindi ko talaga naaabo. Pero, kapatid ko pa rin siya. Medyo sobra na yung ginawa ninyong dalawa sa labas, di ba? Iyano naman, wala namang dugong nagugnay sa amin. Ano, may iba ka ring iniisip sa kanya. Tara na. Sabi ni Tio Essien, inihahanda pa yung hapunan. Hindi naman tayo nagmamadali. Pwede tayong magtagal dito. Hintayin natin si Mang G. Para matapos niya yung ilang basic data. Nga pala Mang G, naalala ko. May private hot spring bath ba kayo sa likod bahay mula sa thermal water? Ang galing na memorya ni Binibining Zhu. Yung hot spring na yon, ako lang ang gumagamit o kaya kapag may bisitang espesyal. Napakatahimik sa loob. Pagod na ako sa pagmamaniho at pagsusukat. Kapatid, Xiaobi, gusto mo bang sumama? Hot spring sa gabi, sa gitna ng bundok. Iba ang sarap. Ano nang iniisip mo? Swerte mo ngayon, 42 degrees. Sakto para sa pagod. Mga ate, kayong dalawang babae ang mag-hot spring. Hindi na kailangan isama ko, di ba? Ano nang iniintay mo? Pamilya tayo. Pagod na pagod tayo ngayong araw. Tamang relax lang. Saka, nakita mo na naman lahat ng dapat makita, di ba? Iyanan, bantayan ko na lang kayo sa labas. Bantayan? Takot ka ba?
Baka kainin ka namin. Huwag kang magulo, ate. Sino ng et mo? Ako lang naman ay. Isang ordinaryong babaeng nag-hot spring. Ganito na lang. Kung talagang hindi ka komportable, ako at ang ate mo ay papasok na lang sa loob. Ikaw na lang dito, okay? Alarm. Divine Sense detects level danger. Sniper, naloloko na ang mga kin, nagpapaputok dito. Takot sila, Shelby. Nasira natin ang plano nila ngayon. Malayo ito sa lungsod. Kaya nagmamadali sila. Gustong tapusin lahat ng isang bagsakan. Pagkatapos ng 0.8 segundo, sa kaliwang balikat ng target na si Zhao Wansi. Ate, ingat. Pagkatapos ng 1.2 segundo, sa dibdib ng target na si Zhao Tsinta. Bakit nagkamali? Hindi magandang patuloy tayong nagiging sunod-sunuran. Shelby, ano nang gagawin mo? Hindi pa oras para magpakaloko-loko. Shelby, anong ginagawa mo? Lumayo ako, umari. Hawakan mo ang mga bilang pa. Saan mo siya? Ito ay para sa akin. Magiging kapaki-pakinabang para sa pagpapalakas ng katawan. Anong katarantaduhan to? May pag-asa. Tara na. Mamatay ka na. Xiaobi, gumising ka. Xiaobi. Huwag mo kaming takutin, Xiaobi. Anong nangyari sa akin? Xiaobi, nagising ka na. Natakot ka sa amin. Buti na lang walang lagnat. May masakit ba sa'yo o hindi ka komportable? Wala, ayos lang ako. Hoy, yung mamamatay tao. Naayos na. Malamang taga-pamilya Kin yun. Sanay sila sa mga ganoong paraan. Si Kinhao, yung kaibig-ibig na yan, sa auction ngayon. Malaki ang naging talo niya dahil sa'yo. Di niya matanggap yun. Kaya nagmadali siya at nagpakapusok. Xiaobi, ikaw ngayong araw. Ako. Sa totoo lang, Noong nang bata pa ako sa amin sa bundok. Nakilala ko ang isang matandang maestro. Nakita niya maayos ang butot naman ko. Kaya tinuruan niya ako ng ilang taon. Kanina, di ko alam kung paano. Bigla ko na lang nagamit. Ayos to, kapag nalaman ni Sanji, mas magugustuhan ka niya. Ang pinahahalagahan niya ay yung talagang may kakayahan. Sanjay, Mayroon pa akong pangatlong at siya ang bunso naming magkakapatid. Huwag mo siyang maliitin dahil bata pa. Siya ang white glove sa likod ng aming pamilyang Zhao. Nitong mga nakaraang taon, dahil nariyan siya, hindi makapangahas ang mga kin na gawin sa amin ang ginawa nila sa mga tsi. Lantaran kasi minanasa ng mga kin ang negosyo ng mga tsi at Zhao. Matagal na nilang pinag-isipan yun. Ngayong nasira mo ang plano nila. Iyak na hindi ka nila palalampasin. Ang pagtatangkang patayin ka, bago pa lang yan. Pero huwag kang mag-alala, habang nandito kami, hindi ka magagalaw ng mga kin. Ahit isang buhok, ang sinumang maglakas loob na patayin ang membro ng aming pamilyang Zhao. Ang mga kin ay dapat magbayad. Huwag mo nang isipin ang tungkol sa mamamatay tao. Nakakuha ng mensahe si Sanmi at pumunta na doon para asikasuhin ang mga tao. Narito na. Maligayang pagdating sa bahay, Young Master Shen. Anak, tatay, Mabuting bata, nasa bahay ka na rin. Ara, uwi na tayo. Tara. Halika, Xiaobi. Halika anak, umupo ka. Huwag kang mahiya, ito na ang iyong tahanan. Ito, sa card na ito, naglagay ako ng 5 milyon bilang paunang pondo. Gamitin mo bilang baon. Sa gahe, may nakaparada pang Ferrari. Sakto lang para gamitin ng mga kabataan. Kapatid na Xiaobi, hindi pa kailangan magpakita ng ganong ang nanay sa amin. Nagkatangi ka.
Na-detect ang host, nahaharap sa tukso ng komportableng buhay. Mangyaring manatiling nakatuon sa sariling pagsisikap ang host, huwag kalimutan ang orihinal na hangarin. Tita, napakamahal nito. Estudyante pa lang ako. Hindi ko ito matatanggap. Anong sinasabi mo? Anak kita, dapat ang pinakamabuti ang para sa iyo. Tanggapin mo na. Talagang hindi ko ito matatanggap. Ay, tanggapin mo na ang ibinigay ni tita. Ang saya-saya pala dito. Naku, ang saya-saya pala dito. Nanay, Xiaobi, ito ang iyong ate sa pangatlo. ikaw si Shenbi Chen. Isang malas talaga. Anong sinasabi mo? Kapatid mo si Xiaobi. Ngayon pa lang siya unang umuwi. Nanay, ang tungkol sa Hot Spring Villa. Hindi naman sa hindi nyo alam. Ngayon pa, sinama niyo pa ang ganitong malas. Sa pangunahing hapag, itinuring na parang iyay. At pagdating niya, biglang nangyari ang ganoong bagay. Ang ibig sabihin ba ng ate sa pangatlo, ako ay nakipagsabuatan sa pamilya Kim? Para magkakaroon ng isang drama ng paghihirap. Mga pagkakataon lang yun. Huwag mong sabihin lahat yun ay pagkakataon. Kadalasan, ang mga pagkakataon ay tanda ng malaking kapahamakan. Nanay, ngayon ay inanyayahan ninyo ang isang target na pumasok sa bahay at ipinagmamalaki pa ang pagbibigay ng regalo. Hindi ba pinoprotektahan ninyo siya? Ang mga problema na dala mo, ngayon pa lang ang simula. Isasakdal nila ito sa iyo at higit pa, isasakdal nila ito sa pamilya Zhao. Paano kung uwi muna kami ni Xiaobi? Tama na. Kailan pa natakot ang aming pamilyang Zhao sa gulo? Pwede mong kunin ang mga ito. Ngunit may isang bagay na dapat kong sabihin ng maaga. Ang pagpapakain ng pamilyang Zhao, hindi ganoon kadali. Sanmi, napakasakit ng mga sinabi mo. Anong ibig sabihin ng malas? Kung hindi dahil sa mabilis na pagkilos ni Xiaobi. Hindi naman siguradong nakaupo kami ng ate mo rito para kumain. Third sister, alam kong maingat ka. Hindi ibang tao si Xiaobi, kapatid natin siya. Tama na, huwag na kayong magtalo. Naiintindihan ko ang pagiging maingat mo, ngunit ang ugat ng problema ng pamilya Qin ay ang matagal na nating alitan. Kung dahil lang dito, sisihin natin si Xiaobi. Saka talaga mapapahiya ang pamilya Zhao. Tama na. Dito na nagtatapos ang usaping ito. Xiaobi. Anak siya na kinilala ko, si Zhao Yunlan. Kapatid ninyo siya. Dito siya titira. Ito na ang tahanan niya. Moni, imbestigahan mo ang dapat imbestigahan. Maghanda. Ang buong pamilya Zhao. Kung kailangang gumanti. Hindi ako mag-aatubili, si Zhao Yunlan. Sige, dahil sinabi na ni Mama. At naniniwala naman ang mga ate mo sa kanya. Maaari kang manatili. Ngunit mag-ingat ka. Sa wakas, umalis na. Mamaya ay ipapasyal kita. Para maging pamilyar sa paligid. Sa silid-bisita sa silangan ka muna natira. Tahimik doon. Mainam para magpahinga ka. Manatili ka ng payapa, Xiaobi. Xiaobi, huwag mong isipin ang nangyari kanina. Ganyan talaga siya, mainitin ang ulo. Nga pala, ang tatay mo, para sa'yo ngayon. Nagluto ng masarap na hapunan. Nga. Si tatay mismo ang nagluto. Paborito mo ang lahat. Tatay, hindi ganyan ang pagiging palamuning lalaki. Ang pagiging pasaway na anak ay hindi pagiging palamunin, di ba? Tatay. Pasensya na, kukunin ko na itong sekretong ipon mo. Para gawing puhunan. Far East Bio. Hong High Precision. Ang aga mo pang gising. Pinainit ko sa kusina ang gatas mo, nakakatulong sa pagtulog. Hala, stocks. Interesado ka sa pamumuhunan, Xiaobi. Elanan. Kung gusto mong matuto nito, pwede kang lumapit sa ad. Ilang taon na akong naglalaro nito. Gusto mo bang subukan munang mamuhunan ng ilan para magsanay? Babala. Hindi na kailangan, ate. Aalamin ko lang ng basta. Ocean Voyage Fisheries. Bakit mo napili ito, Xiaobi? Hindi kaya. Nagpindot ka lang ng random, nang nakapikit. Atek Sintang, kakaiba ang kumpanyang ito. Ngunit Xiaobi, ang ipinapakita nito ngayon, ay talagang mahina. Atek Sintang. Bigyan lang ito ng kaunting pampasigla pagdating ng tamang panahon. Tiyak na babangon yan. Pero sapat na ba ang lakas nito? Sintang, alam ko ang ginagawa ko.
Gabi na't gabi, nasa kwarto ni Xiao B si Sintang. Ano nang ginagawa nila? Kung sa huli ay hindi rin pala ito gagana. Tatawanan kita. Malapit na. Kapag nagsimula na to, malalaman mo. Kung gaano ako kagaling. Kapatid ko naman kasi siya. Medyo sobra na yung ginawa ninyong dalawa sa labas. Ano naman, wala naman kaming dugong makadugo. Bakit? May iba ka bang balak sa kanya? Hindi pwede. Ano man ang ginagawa nila, kailangan silang pahintuin. Dapat maghiwalay muna sila para magpalamig. Bakit nawala ng kuryente? Natatakot ako. Baka short circuit o nakatrip lang. Pero okay lang. Matagal pa malulubat ang laptop ko. Tignan ko na lang kung nakatrip. Hoy, teka, ate. Huwag mong putulin ang diskusyon. May naisip akong napakahalagang punto. Ilang minuto lang. Pagkatapos ko, saka ka na pumunta. Sage, bilisan mo. Ang dilim-dilim, pati kuryente nawala. Ano ba talaga ang ginagawa nila? Bakit hindi pa sila lumalabas? Shen Bichen. Magandang umaga, ate. Bakit dito ka natulog? Anong magandang umaga? Tanong ko sa'yo. Ako, si Zhao Tsintang. Hindi man kagandahan ng bayan, pero maganda naman, di ba? Nandito ako sa kwarto mo buong gabi. Negosyo lang ang pinag-usapan natin. May problema ka ba? Ate, huwag kang ganyan. Seryoso ang pinag-uusapan namin. Seryoso. Kasama mo ang isang maganda sa kwarto. Seryoso ang usapan. Saubi, tol, hindi mo ba alam? Gusto mo ba turuan kita? Teka. Kung brownout lang, dapat na ibalik na ang kuryente. Tignan natin sa labas. Sage. Tatay, nanay, ate, bunso, nasaan kayo? Ang mga kin. Paano sila nangahas? Bakit kagabi? Walang nangyari sa security system. Hindi aksidente ang brownout kagabi. Baka. Sinira ang security system. Chowbi, ano ang gagawin natin? Sistema, kagabi nang dalhin sila. Bakit walang babala mula sa divine light calculation? Babala, pangunahing nakatuon ang divine light calculation sa mga panganib na direktang may kinalaman sa host. Kaya hindi nag-trigger ang babala. Sira-sira talaga ang sistema sa mga critical na sandali. Ano nangyari? Nasaan ang mga magulang at ang mga kin ba? Kagabi, samantalang walang kuryente, kinuha nila ang mga tao. Paano mo nalaman na ang mga kin? May sisig pa bang pagtalunan nito? Mas mahalaga ang pagliligtas. Kagabi, nasa guest room ako kasama si Chowbi. Kung ako ay agad lumabas para tingnan, baka ako rin. Ikaw na naman, kapag nandito ka, laging may nangyayaring masama. Shen Bichen, sinasabi mo pa na hindi ikaw ang malas ng pamilya namin. Mas mahalaga ang pagliligtas. Lahat, dalhin ang mga gamit at magtipon agad. Salain natin ang lahat. Ang lantad ako blihong base ng mga kin. Sandali, hindi ka pwedeng mag-inay ng ganoon. Bakit? Ngayon pati kung paano ako magliligtas, pakikialaman mo, umalis ka. Kung ganyan ka kainin ngayon, kapag nalaman ng mga kin, tiyak ililipat o papatay nila ang mga bihag. Lalo mo lang sila mapapahamak. Ano ang gagawin mo? Maghintay lang dito. Bigyan mo ako ng isang umaga. Kung bago magtanghali, hindi ko ligtas. Na madala pabalik si Dita at Etwansi. Saka ka kumilos. Ikaw lang. Shen Bichen. Alam ba mga kinay, isang palaruan? Alam mo ba kung ilan ang desperado sa pamilyang kin? Papasok ka lang sa kamatayan. Hayaan mo siyang subukan. Naniniwala ako kay Chowbi. Narito na tayo. Tama ito.
Nanay, tatay, ililigtas ko kayo. O sino ito? Ang ating dakilang bayani. Shen Bichen, naririnig kong magaling kang lumaban. Ang galing mo ngayon. Nakatutok ang baril na ito sa noo mo. Kahit gaano ka kagaling lumaban, mas mabilis ka pa ba sa bala? Huwag. Dati, masarap unti-unting kunin ang taba ng mga Zhao at Si. Pero sinira mo ang mga tao ko, at ikinahiya ako, at sinira mo ang malaking plano ko. Malaking plano. Ang panghuli. At pagbabanta gamit ang masasamang paraan. Masasamang paan? Haa! Ang nagwawagi ang hari, ang talo ay magnanakaw, bata. Sino pa ang nagmamalasakit kung maganda ang proseso? 5 taon ko itong pinaghandaan. Pero ginulo mo ang lahat. Dapat ka bang mamatay? Gusto ko sana makita kang magmakaawa sa akin ng parang aso. Pero nagbago ang isip ko. Mas mabuting tapusin ka na agad, gaya mong palaging nagbabago. Mapanatag ang loob ko. Huwag kang mag-alala, isasama ko sila sa iyo. Huwag. Huwag. Dito sa gusaling ito nawala ang signal. Lahat, sumugod kayo ng diretso. Ete, may bumaril. Anak. Kinhaw. Ang aga mo naman. Ikaw ang gumawa nito. Paano? Ano nangyari? Yung putok at si Kinhaw. Ay, dahan-dahan ka naman. Aksidente lang yung putok na yon. Pustahan ko. Walang bala ang baril niya. Na-detect ng sistema. Malaking panganib ang kinakaharap ng host. Dahil hindi umasa ang host sa iba, kwalipikado sa special na premyo. Natugunan ang kondisyon, pansamantalang igagawad ang one-time na karanasang kapangyarihan. Pustahan ko, walang bala ang baril mo. Ano ba yan? Mamatay ka. Kamusta ang kalidad ng baril mo? Ano ang ibig mong sabihin? Pustahan ko. Walang bala ang baril mo. Nagpapanggap ka. Mamatay ka. Sakto naman ang sistema sa mahahalagang sandali. Sabi ko na, walang bala ang baril mo. Hindi ka naniniwala sa akin? Hindi rin maganda ang kalidad nitong baril. Subukan ko. Ay, hindi nasira. Halika, subukan mo. Huwag, huwag. Subukan mo. Handa ka bang subukan ulit? CJ, Anak, ano ang ginagawa mo? CJ, subukan ulit. Ikaw ang may gusto nito. Ngayon, pustahan ko ulit, walang bala ang baril mo. Ganoon ka ba katiwala sa sarili? Gusto mo bang subukan ulit? Pero sabihin ko muna, papatayin ko ang lahat ng babaril sa akin. Kahit hindi pumutok ang baril nila dahil dapat mong malaman. Binigyan na kita ng isang pagkakataon kanina. Kung gusto kitang patayin kanina, patay ka na ngayon. Bakit hindi mo ako pinatay? Anong pagkakaiba? Kahit nasa baril mo, walang bala naman. Sigurado ka ba diyan? Ganito, tumaya tayo. Pindutin mo lang dahan-dahan ang gatilyo, tumataya ako ng 1 piso. Ngunit, buhay mo ang taya mo. Putok na, Huwag. putok na. Binigyan ka na ng pagkakataon pero hindi mo magamit. Ginoong Kin, nanalo ka na. Ito, 1 piso para sa'yo. Patayin mo siya. Papatayin mo siya. Huwag, huwag. Bakit kaya nakatutok na naman sa iyo ang baril ko ngayon? Sabihin mo. May kahalagahan pa ba yan? Ano pang panlilin lang ang nasa isip mo? Sasabihin mo ulit na walang bala ang baril ko. Sa tingin mo maniniwala ba ako? Bakit hindi tayo tumaya ulit? Sa pagkakataong ito, tumataya pa rin ako na. Walang bala sa baril mo. Bakit hindi ka pa rin naniniwala? Pwede mong subukan ulit ngayon na. Kung pumutok ang baril, mamamatay ako. Kung hindi pumutok,
Halika, bili mo ako ng piso. Inaakala mo ba ako ay tanga? Paulit-ulit lang akong pinaglalaruan mo. Halika. Apos na ang laro. Huwag. Xiaobi. Ginoong Qin, hindi pumutok ang baril. Ginoong Qin, utang mo sa akin 1 piso. Mamatay ka na. Mamatay ka na. Hindi ito pwede. Patayin mo siya. Anong hinihintay mo? Sex na. Tapos pinatay ko na siya at naresolba ang lahat ng problema. Tingnan mo, sinabi ko na sa'yo. Nakapagligtas ako ng tao. Aba, huwag na kayong mag-usap dalawa. Kalagan agad kami dito. Aray. Dahan-dahan lang. Xiaobi, kailan ka pa naging ganon kagaling, inay? Mas mabuti pang alalahanin mo na lang. Kung nasugatan ba si Xiaobi? Tama nga. Ay, nasaktan ka ba? Wala. Gapusin ninyo ang mga tao ni Kinhao. Halugugin ng mabuti, linisin ang lugar, dalhin lahat ng gamit. Sig. Tara. Shen Bichen, niloko mo kami. Tara. Tara na. Tara. Kasama ni ate si nanay, binigyan na rin ng pampakalma si tatay. Pagamutan mo yung mga sugat mo. Ay. Bigay mo sa akin. Hoy, huwag kang kikilos. Baka magka-impeksyon kung hindi maayos ang suga. Ang sakit. Ayos lang. Ang tigas ng mukha ng bayani natin. Salamat. Shen Bichen, tungkol sa mga nangyari dati, humihingi ako ng paumanhin. Sa hapunan, sa harap ng lahat. Sinabi kong malas ka. Kaninang umaga sa bahay. Akala ko'y mayabang ka at walang alam sa mundo. Marami akong masasakit na nasabi. Sanay na akong magduda. Sa lahat ng lumalapit sa pamilya Zhao, akala ko, paraan yun. Para protektahan ang pamilya. Pero mali ako. Ang mga sugat mong yan, dahil yan sa pagligtas mo sa pamilya ko. Pero nung dapat na naniniwala ako sa'yo, sinisisi pa kita. Huwag mong sabihin yan. Magkakapamilya tayo. At saka, yung mga sugat kong yan. Galing magkaka. Mali ang mali. Kasalanan ko to. Ako, si Zhao Moni, may utang na paumanhin sa'yo. Shen Bichen, pasensya na. Ate, huwag naman ganyan. Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa pamilya Zhao. At salamat din. Dahil hindi ka umatras dahil sa mga sinabi ko. Sobra naman yan. Sa totoo lang, bukod sa paghingi ng paumanhin at pagpapagamot ng sugat, may isa pang mas importanteng bagay. Ate, anong ginagawa mo? Xiaobi, noong 20 taong gulang ako, naging tinatawag na white glove ng pamilya Zhao. Mula noon, sinasabi ng mga tao sa labas na ako'y mabagsik, walang pakundangan, at ang pinakamabangis na babae sa Jiangcheng. Pero ginawa ko rin yun para sa pamilyang ito. Para kay nanay at tatay, para sa dalawa kong ate, para mabuhay sila. Sa magandang mundo. Pero babae rin ako. Ako ang pangatlo, sina Sintang at Wansi. Minsan nakakapagala pa rin ako. Pero ako, sino ang asahan ko? Pero ngayon, nang makita kitang puno ng sugat, ligtas na nakauwi ang mga magulang. At si Wansi, sa tingin ko, baka nakita ko na. Ang taong maaasahan ko. Sila ang mga taong pinaglaanan ko. Ang napakaraming pagsisikap at resources. Pinili at sinanay ng personal, talagang mga piling mandirigma. Sila ang aking lakas ng loob sa maraming pagkakataong naglakbay ako sa kadiliman. Ako, si Zhao Moni, ay hindi kailanman sumunod ng buong puso sa sinuman. Ninaisip na ibigay ang kapangyarihang ito sa ibang tao. Ngunit ngayon, ipinapasa ko sila sa iyo. Ha? Third sister. Hindi ko ito matatanggap. Bakit? Ang mga taong ito ang pundasyon ng pamilya Zhou, dapat silang manatili. Sa mga kamay ng pamilya Zhou, pamamahalaan ng pinakapinagkakatiwalaan niyang tao. Ang kailangan mo ay isang kasama, hindi isang kapalit. Magkakamag-anak tayo at tayo ako ng matatag sa tabi mo. Sa mga sandaling kailangan mo ng tulong. Masyado akong nagmamadali. Tama ka, ako pa rin ang mamamahala sa pamilya Zhao. Ngunit laging may pwesto para sa iyo sa barko. Huwag kang mahiyang humingi kapag kailangan mo. Huwag kang mag-alala, hindi ako mahihang humingi sa'yo. Salamat, Xiaobi. Tara na.
Na-detect, ang host ay nahuhumaling sa babae. Mangyaring tapusin agad ang misyon. Patunay ng pagtatagumpay mula sa wala, kumita ng unang 1,000,000. Panahon na para simulan ang aking plano sa negosyo. Ang kaunting pera ko, pang pambansot lang sa stock market. Pambili ng kung ano-ano. Pero para kumita ng 1,000,000, kailangan ko ng sariling koponan. Mga anak, dumating na si tatay. Bichen, dumating ka na. Umupo ka. Tingnan mo, Old Chen, inaprubahan ng paaralan ang isang bese para sa negosyo. Iwas na mo, at pagkatapos, may iba-ibang subsidya pa. Ito ay, Isang napakagandang oportunidad. Ayos to, maganda ang lugar na to. Dali, kunin mo na. Ang lugar na to. huwag kang mag-alala, sa amin na to. Magkakamag-anak tayo, walang ibang usapan. Tatay mo ako eh. Kaya ng kuya. Ay ako rin, gusto kong makatulong sa negosyo. Ituloy natin. Makinig kayo, sakto, ang unang palapag. Tapos, ang ikalawang palapag ay pwedeng gawing opisina. Dali, kunin mo na ang planong ito. Shen Bichen. Narinig kong bumalik ka sa eskwela, kaya dinalaw kita. Oy, hindi ba't si Miss Wu? Ano ba? Hindi na ba masarap yung green rollets na binigay ni Zhaogang sa'yo? Hiwalay na kami ni Zhaogang matagal na. Kasalanan ko noon. Pasensya na. Tayo ulit. Teka, Hay, kung ayaw niya, bakit mo pinipilit? Alam ko to dati, dahil sa pera. Iniwan niya si Bichen. Tapos tumakas si Zhaogang. Ngayon alam na niya. Yumaman na si Bichen, biglang bumalik. Hinanap siya. Anong klaseng tao yan? Bichen, mali ako. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Sige, gusto mo patunay na matalino ka? Tulungan mo si Xiaoxi. Pagkatapos ng problema, pag tayo na ang kumpanya. Gagawin kitang Royal Guard, General ng Hukbo. Tutu, bakit kita lolokohin? Sag. Ano? Anong sinabi mo sa kanya? Bakit ganito? Sumama si Wuqian sa kanya. Tinutulungan ko lang si Xiaoxi. Palagi kong pinaghihinalaan si Laosan. Nagpapanggap lang yan. Tingnan mo. Xiaobi. bakit ka nandito? Pinapasundo ka ni At. Yung business summit na pinag-usapan, malapit na magsimula. Laosi, hiwalay ka na sa Campus Crush? Hindi, siya kapatid ko rin to. Sasabihin ko lang, nag-apologize ka. Wala kang dala. Walang sincerity. Sigurado ka. Gusto to ni Bichen, sobrang tamis. Oreo candy. Ito, sekreto ni Laosi. Sobrang opposite. Gusto mo pa bang ayusin kayo ni Laosi? Makinig ka sakin. Maniwala ka. Gamitin mo to, makukuha mo siya. Oh, teka. Pagmamahal. Sabihin mo ng malakas. Kaya mo yan. Naniniwala ako sa'yo. Gusto ko rin to. Reward yan sa tapang mo. Ibigay mo kay Laosi. Oy, hindi mo pa nababayaran chicks mo. Binigay lang to sa akin. Galing sa ferry. Kailangan pa ring magbayad. Si Wuyan talaga. Ang talino talaga. Bumili ng gamit. Hindi mo ba alam na kailangan ng magbayad? Sa ganitong ulan, magdadala kaya siya ng payong? Kaya pala hindi siya gusto ng iba. Nakakahiya talaga siyang makilala. Iba talaga ang damit na personal na ginawa ni Master Gu. Uminom muna tayo, kasama ni Kinjaya ang ilan. Sa direksyon ng alas 9, medyo kakaiba ang tingin nila. Sino yung binata sa gitna?
Nakasama pa ng 3 heiress ng Zhao family. Hindi pamilyar, hindi galing sa kilalang pamilya. Xiao B. Sabi ni ate mo darating ka ngayon, akala ko hindi kita makikita. 8, Xiao B. 8. Xiao B, kita ulit tayo. Ang forma mo ngayon, ang galing talaga. Nga pala, ang pwesto namin ay nasa unang hanay sa gitna. Pinakamaganda ang view. Gusto mo bang sumama sa amin? Ate, bakit kayo nandito? Siyempre, para sa'yo kami nandito. May handa si At para sa'yo, isang malaking regalo. Ang swerte naman, kami. May handa rin kami para kay Xiao B, isang malaking regalo. Si Xiao B alalabas bilang miyembro ng pamilya Zhao, dapat kasama namin siya. Siyempre, kasama namin si Xiao Bei. Dapat kasama namin. Mukhang kailangan kong ipaimbestiga ang batang to. 3 magkakapatid na Zhao, at 3 magkakapatid na Qi. Ganitong eksena, TSK. Ilang dekada na ko, ngayon lang ako nakakita ng ganito. Balita ko, kamakailan lang, natalo rin na malaki ang pamilya Qin sa kanya. Kaya pala ngayon, ang mukha ni Kinjae. Parang pinagkainan ng uling. Ganito na lang, ako na lang sa gilid. Hindi pwede. Hindi rin maganda kung patuloy tayong magtutulakan, ganito na lang. Sabay-sabay tayong umupo. Makinig tayo kay Xiao B. Kung ganoon ang sinabi ni Xiao B, sundin natin ang plano ni Xiao B. Mga kagalang-galang na panauhin, nakatanggap lang kami ng abiso. Kailangan naming maglagay ng espesyal na anunsyo. Narito ang C Group. Executive President, GNG, C. Jingyi. Salamat sa inyong lahat. Sa pagkakataong ito, nais kong ipahayag sa ngalan ng C Group ang isang mahalagang pagbabago sa personal. Mula ngayon, ako ay magbibitiw sa lahat ng aking posisyon sa C Group. Ano? Ang lahat ng ari-arian ng C Group ipapasa sa si Shen Bichen lamang ang namamahala. Bakit? Dati, tinulungan mo ang pamilya Tsi na malampasan ang krisis. Sa iyong kakayahan, mas angkop ka sa posisyong ito kaysa sa akin. At ang tanong mo sa akin noon, naisip ko na. Ikaw ay bahagi na ng aming pamilya. Ito ang regalo ko sa iyo. Babala, napansin ang labis na pang-akit. Mangyaring manatili sa iyong prinsipyo. Ang pangunahing prinsipyo ng hindi pagiging palamunin. Ano? Ibinibigay ang buong. Industriya ng C Group sa binatang ito, kumpletong pamamahala. Nababaliw na ba? Ano ang ginagawa ng taong ito mula sa pamilya Tsi? Kung may ganitong tapang ang pamilya Tsi, ang aming pamilya Zhao ay hindi dapat mapag-iwanan. Mula ngayon, ako si Zhao Wensi ay magbibitiw. Sa lahat ng tungkulin sa Zhao Group, ang mga industriya ng pamilya Zhao ay ipagkatiwala rin kay Ginong Shen Bichen para pamahalaan. Diyos ko. Babala, mangyaring manatiling matatag. Ang dalawang pangunahing mayayamang pamilya sa Jiangnan Ay sabay na ibinibigay ang lahat ng industriya sa isang binata. Kalokohan, talagang kalokohan. Magbabago na ang Jiangnan Province. Una, maraming salamat sa inyong pagmamahal. Ngunit, ang mga industriya ng pamilyang Xi at Zhou, hindi ko kailangan. Siya. Inanggihan pa niya. Siya, nababaliw na. Lahat ay nababaliw na. Ang negosyong inaalok sa kanya, ayaw niya. Ako si Shen Bichen, ay may sariling landas na tatahakin. Ang aking halaga ay hindi nakadepende sa sinuman. May sarili akong kumpanya. Ang Bichen Group ay malapit ng maitatag. Nakatuon sa pamumuhunan sa industriya at pagpapalago ng makabagong teknolohiya. Ang nais kong gawin ay buuin ang kinabukasan ng Bichen. Shen Bichen. May sarili kang hangarin. Ayaw mong tanggapin. Sinusuportahan kita. Iginagalang ko ang iyong desisyon. Mula ngayon, ang lahat ng industriya ng aming pamilyang Tsi ay ipagkakatiwala
sa aking pangalawang kapatid na si Tsi, Wanking para sa kumpletong pamamahala. At ako ay magbibitiw sa lahat ng tungkulin sa pamilya Tsi. Ako ay maglilingkod bilang individual sa Bichen Capital. Shen Bichen, ako ay nag-alok ng aking sarili. Bilang iyong senador. Ang presidente ng pamilya Tsi, ang makapangyarihang ate ng pamilya Tsi. Magiging katulong ng isang binata? Kung may pupunta, ako na lang. Ikaw, pangatlong kapatid, ang pinakamaingat at matatag. Ang industriya ng pamilya Xi, sa iyo pinakaangkop na ipagkatiwala. At ako. At, ang lahat ng negosyo ng pamilya, Zhao ay ipapasa ko sa'yo. Gusto ko rin maging assistant ni Xiaobi. Ikaw naman, Ed. Dapat ako rin maging assistant ni Xiaobi. Ate, palagi akong nag-aaway, paano ko mamamahala ng kumpanya? Sino talaga ang pipiliin mo? Dalawang top elite families, may hawak na malaking impluensya. At koneksyon, nag-agawan pa para maging assistant. Ang iba, simula pa lang may problema na. Ako, simula pa lang maraming ate na. Ito ay talagang isang crematorium plus deluxe edition. Masyadong maraming ate, problema rin pala to. Magtatatag ako ng kumpanya, kailangan ko talaga ng assistant. Kaya pipiliin ko si at Wanking. Mas alam mo ang school, ikaw ang pinakaangkop. Talaga? Boss Shen, sigurado ako, gagalingan ko. Para sa magandang buhay ng mga magulang, bumalik na kayo sa kanya-kanyang kumpanya. Gawin ang trabaho ninyo. Manager Lee, Boss Wang, halika't mag-usap tayo. Bagong tatag ang Bichen Capital. Tingnan ninyo kung paano ninyo ito susuportahan. Nagimita ako ng mga kaibigan sa investment. Gumawa ako ng grupo. Interesado silang makipag-usap sa'yo. Bukas siguro, pupunta sila dito para makipagnegosyo. Hoy, Manager Zhang, yung building ng kumpanya ng kapatid ko, yung disenyo, gawing pinakamaganda. Lahat ng gastos sa akin na. Shen, kami Capital. Sobrang confident kami sa Bichen Capital mo. Gusto namin mamuhunan sa Angel Round. Pag-usapan natin ang valuation. Kami ay mula sa Provincial Government Investment Platform. Boss Shen, gusto ni Boss Man na makipag-usap ng pribado sa'yo. Piliin mo kami. Yung mga benepisyong galing sa mga ate, soft life ba to? Swerteng-swerte ka talaga. Shen Bichen. Isang taong galing sa wala. Una, sinira ang anak kong si Pinhao. Ngayon, sinasamantala pa ang pamilya Qin para umangat. Ipaalam sa lahat, si Shen Bichen at ang kanyang hindi pa nabubuong Bichen Capital. Sa pinakamasayang sandali niya, sisirain ko silang lahat, hanggang sa maging abo. Sig. AMEA. Lao Si. Magandang balita, sobrang gandang balita. Heto. Tingnan mo, bilis. Hala, tumaas ng 4 na bises ang kita ng kumpanya. Lalo na yung model na ginawa natin. 3 city commercial banks ang nakikipag-usap para bilhin. Kasama ang 10 beses na kita ng sistema. Hindi inaasahan na sa loob lamang ng kalahating taon. Ang Bichen Capital ay naging kilala na sa lungsod ng Jiangnan. At naging napaka-prominente. Kuya Xiaobi. Kagabi, nagpuyat ka na naman sa pagsusuri ng datos. Ah, ate, sinabi ko na. Nandito si Ate Wanking, maayos ang pag-aalaga niya sa akin. Hindi mo kailangang araw-araw na pumunta rito. Xiaobi. Ito ang mga legal na panganib na minarkahan ng kumpanya. Ate, kaya ko naman. Kaya mo ang ano. Tingnan mo, naging ganito na ang katawan mo. Hay! Ang kuya nating ito, ang sarap ng buhay. AMM. Sige, tara na, magtrabaho na tayo. Hindi pwede, ako ang hip na seguridad na personal na hinirang ni Boss B.
Kailangan kong sundin ang kanyang utos. At saka, sa ganitong sitwasyon, hindi ako pwedeng umalis. Kailangan kong protektahan siya. Ikaw na ang umalis. Kailangan kong protektahan siya. Pero hindi mo kailangan ng ganitong proteksyon ngayon. Tawagin mo na lang ako kung may kailangan ka. Umalis ka na at huwag kang makagulo. Hindi ito ang iniisip niyo, ako ay. Hoy, tingnan mo. Gusto mo ba ito? Hoy, Xiaobi, may nangyari kay third sister. ano? Kalahating oras na ang nakalipas. Ang sasakyan ni third sister ay nabangga ng malubha sa tulay. Nasa operating room siya ngayon, hindi pa ligtas sa peligro ang kanyang buhay. Masama na ito. Nakatanggap ko lang ng balita. Ang pamilya Qin at ang Jiangnan Chamber of Commerce. Mahigit 70% ng mga miyembro. Nakapagkasundo na sila At nakabuo na ng alyansa. Gagamitin nila ang lahat. ng kanilang mga resources para wasakin tayo. Nagpahayag na ang matandang Kinjaye. Sinabi niya kapaniwala niya ang mga pamilyang Zhao at Si, pati ang Bichen. Sa loob ng 3 buwan, mawawala na sa lalawigan ng Jiangnan. Hayaan mo siyang subukan. Xiaobi, hindi ito ang panahon para magpakita ng tapang. Ang pamilya Qin ngayon ay ang alyansa ng buong negosyo sa lungsod ng Jiang. Magkakadugtong-dugtong ang kanilang mga impluensya. Gusto tayong patayin ng pamilya Qin sa pagkakataong ito. Tingnan mo ang iyong third sister. Tingnan mo ang kalagayan ni third sister ngayon. Sino naman ang susunod? Sino ang susunod? Si tatay at nanay at ang mga nakatatanda sa mga pamilya Zhao at Si, nagpulong ng magdamag na pagpasyahan nila na agad mong mana ang trust. Ngayon, kapag pumayag ka at tumirma, ang pondo sa trust ay magagamit mo na. Ito na ang tanging pagpipilian para iligtas ang sitwasyon. Babala, bawal kumain ng bigas ng iba ang host. Kung hindi ko mana ang trust, haharapin ko ang buong alyansa. Kaya ko bang matalo? Ang mga taong nasa likod ko, kaya ko bang mawala sila? Bichen, Nakatanggap ko lang ng impormasyon mula sa loob. Ang Qin Family Alliance, mamayang hapon, ay magpupulong para sa press conference. Ang unang pag-uusig ay laban sa atin. ang pag-usig sa kaligtasan ng Bichen. Gusto talaga nila tayong patayin. Nagdesisyon na ako. Sa sarili ko lang ako asa. Na-block ang supply chain. Ang kaya sa Bichen. Tatagal lang ng 70 araw. Baka, mas mabuting pumirma na lang tayo sa trust. Hindi ako pipirma sa trust. Iyon ang huling. Garantiya ng mga Zhu at Si. Si Kinjaye, ang matandang yan, talagang. Gusto tayong pahirapan hanggang mamatay. Xiaobi, 8. Bakit kayo nandito? kung hindi kami pupunta, hahayaan ka lang bang mamatay sa pagod? Shen Bichen. Pakiusap na wala na ang kumpanya, hayaan mo na. Huwag mo nang pilitin. Meron pa akong sariling ipon. Sapat para sa atin ng ilang henerasyon. Umalis na tayo. Sa lugar na ito, pwede ba? Ang paghihiganti para kay Xiao San, humanap tayo ng ibang paraan. Dahan-dahan natin ito. Tingnan mo ang sarili mo ngayon, nasasaktan kami. Pamilya tayo. Kakatanggap lang namin ng termination letters. Mula sa 2 pang partner. May bagong balita mula sa Qin Family. Sinasabi nila kung ikaw. Ay magpapakumbaba, iwanan nila ang Bichen. Nang kahit konti. Baka mas mabuting sumuko na lang tayo. Basta't buhay, may pag-asa, di ba? Ano ang sinabi mo? Naalala mo ako. Ano? Naalala kita saan? Hindi lang natin susunugin ang bundok, dadagdagan pa natin. Dadagdagan? Yan din ang iniisip ko. Ay mo kang kay Manuka. Ganyan talaga ako. Huwag mo akong tingnan sa itsura ko lang. Mukha akong tanga, pero sa totoo lang, ako ang nagpaplano ng lahat. Isang hakbang lang, 10 hakbang na ang naisip ko. Hoy, sandali lang. Ano ang sunugin ang kabundukan? Lao Chen, simulan na agad ang lahat ng backup account natin. Simulan din ang pondo, walang limitasyon, walang tanong-tanong. Bumili ng todo-todo ng mga shares ng mga miyembro ng alyansa. At ng mga profesional na teknolohiya ng patent. Hindi, Lausi, baliw ka ba? Ang pagbili sa ari-arian ng kalaban. Lalo lang silang palalakasin. At saka, Naging pabigat na sa atin ang mga ari-ariang ito. Kung ipagpapatuloy pa natin ito. siguradong babagsak tayo. Ay naku, naniniwala ako kay Lausi. Baliw na ba si Xiaobi? Sige, bilhin natin lahat. Kung kulang ang pera, sabihin mo sa akin. May natitira pa akong ipon.
Hahaha, nababaliw na si Shen Bichen. Bago mamatay, ibibigay pa ang pera sa atin. Sumabay na rin sa kabaliwan ang mga Zhao at Si. Talagang hindi ko maintindihan. Ano ba ang charm ni Shen Bichen? Hello, Shen Bichen. AMM. So, naisipan mo na rin? Humingi ng pabor na mag-iwan ako ng buong kumpanya para sa iyo. Sa alas 3 ng hapon, bigyan kita ng pagkakataon na manlibre ka ng sa. Manlibre? Shen Bichen, anong kaapatan mo ngayon para sabihin sa akin ang salitang manlibre? Lumuhod ka at magmakaawa, baka sakaling maaliw ako. Pwede kitang bigyan ng pagkain. Nasa akin ang anak mo. Ano ang sinasabi mo? Ang tao. Dinala ko na. Shen Bichen. Ang kite-kite mo talaga, ang inosente. Ang pagpunta mo sa akin ngayon, hindi lang siguro pa magdala ng tao, di ba? Papa, ano pang pinagsasasabi mo sa kite na yan? Shen Bichen, hindi ko inakalang dating ka sa ganito. Hindi ba't ang galing-galing mo? Hindi ba swerte ka? May mga Zhao at Si, at mga babaeng nagtatanggol sa iyo? Eh ngayon, pa kang asong nagmamakaawa dito. Narinig kong malapit ka ng mabangkarote. Wala ka ng opisina. Hahaha. Dapat lang sa iyo. Umikot na ang mundo, Kit. Ay. Humahap ka pangiti? Ah, nga pala. Hindi ka na makakakain na masarap. Gusto mo bigyan kita? Ako na ang magbigay sa'yo. Shen Bichen, dahil mabait ka. At ibinalik si Xiao Hao, turuan kita. Una, lahat ng assets. Tech team at patents ng Bichen Capital. Ilipat sa Qin Family Company. Ikaw, humingi ng tawad sa Jiangnan Chamber at umalis ka na sa Jiangnan Province. Pangalawa, si Zhao Moni nasa ospital. Kasalanan niya yan. Si Zhao Tsintang at Zhao Wansi, pumunta sila rito para humingi ng tawad. Ng personal sa akin. Kinhaw. Ginamit ng tatay mo ang buong chamber para sa'yo. Pati ang Zhu family sinugod. Ganun ba siya kahalaga sa'yo? Siyempre, ako lang ang anak. Para kanino pa siya? Akala mo tulad mo ako? Isang kid. Na bigla na lang sumulpot. Palamunin ng babae. Di mo nga kayang tanggapin. Ang trust fund ng Zhao at Si, tama lang. Kung tanggapin mo, palamunin ka nga. Ngayon, wala ka ng pagkukunan. Hahaha! Marami kayong kinausap, Qin family. Maraming pangako yan. Pangako lang yan. Pero habang lumalaki ang grupo, matutupad din yan pag nagtagumpay. Nagpapanggap lang pala kayo. Bakit mo tinatanong to? Mukhang malaki talaga ang ginastos ni Chairman Qin. Para lang mailigtas ka. Akala mo sa negosyo lang kami magaling? May mga tao kami sa labas ng bansa. Pag nawala ang pera nyo dito, gagalaw sila. Walang takas. Hulaan mo, pag wala ka ng maasahan, paang basang aso. Ano ang mangyayari? Aksidente? O baka mapatay ng mga naghahabol ng utang? Hahaha! Mukhang. Wala na talaga akong takas. Wala talaga. Ay, Ben ay sa isang magandang kalooban at maaari pa ring gantimpala sa iyo sapagkat hayaan mong maging aking errand, hayaan mong panunoon. Paano ako mag-aalaga ng iyong mabuting kapatid na babae? Haha, Kinhaw, ikaw at ang iyong ama. Gumawa ng pinakamalaking pagkakalip. kamalian ang aming pinakamalaking pagkakamali ay hindi namin direkta. papatayin kita. Malita. Ang pinakamalaking pagkakamali niyo, dalawang ama at anak na ginawa kailanman. Masyadong sakim na kindong. Sinusubukan mo na hawakan ang mga kasamahan upang iguhit ito. Malaking sapat na pi upang ibigay ang mga kasama ang pangaka. Karamihan sa mga ito ay blankotse.
Alam ba nila? Ano ang ibig mong sabihin? Sinabi mo na kung ang cake ay nasira, ang una ay kumakain. Sino ang pagod na mga tao? Shen Bichen. Ano ang ginawa mo? Ang impormasyon na nakukuha mo at ang iyong mga kasala. Bumili kami sa isang mataas na presyo kapag desperado ako. Marginal assets at shares, ngunit ang hindi mo alam ay, ang aking tunay na target ay ang real estate ng iyong alyansa. Masyadong tiwala ang iyong grupo. Masyadong sabik sila upang makuha ang ipinangakomunikin. Ang hinaharap na kaya't magbigay ng kanilang sarilin. Ang margin ng kaligtasan ng totoong industriya ay ngayon ang iyong alyansa. Ang pinakamahalagang industriya ng pisikal ay nawala sa pamamagitan ko. Sinabi mo kung ilagay ko ang balita sa oras na ito. Kapag dumating ang oras, ang cake pops. Maaari bang dalhin ng pamilya Kin ang utang ng buong alyansa? Ikaw. Sa tingin mo ay lumabas ka dito buhay ngayon. Ang panahon ng Kindong ay nagbago. Hindi maaaring nakalock ang impormasyon. Pagkatapos ikaw ay mamamatay. Kung mamamatay ka, hindi ka makakapasa ng anuman. Atay, huwag. Huwag shoot. Ang bata na ito ay kakaiba. Sa tingin mo dumating ako dito hindi handa. Saan pumunta ang seguridad guard? Ilagay ang baril pababa. Kinji Kinhao. Kami ay isang pinagsamang grupo ng pagsisiyasat at ngayon may sapat na ebidensya. Pinaghihinalaan na ikaw ay pinaghihinalaan ng bribery sa maraming komersyal na krimen. Mayroon akong isang piraso ng ebidensya dito. Kinhao Kinje. Pagplano ng isang marahas na krimen at personal na ipinahayag ni Kinhao. Illegal na collusion sa mga banyaga. Dalhin sila sa akin. Matandang 4, ang aming telepono ay nag-ring off ng hook ng higit sa 10. Ang mga pangunahing kumpanyang dati, katuwang ng Kin, ang unang lumapit sa atin. At nangakong isasalin o isasanib sa atin ng may pinakamagandang kondisyon. Ang Bichen Capital. Hindi na magtatagal. Mukhang magiging numero 1 na tayo sa Jiangnan. Ang pagiging numero 1 sa Jiangnan ay simula pa lang. Si Yuking, gustong-gusto niyang maging punong personal assistant mo. Tinanggihan ko. Umuwi ka sa gabi para magkatulan. Nandito lahat. Pag-usapan natin kung kanino ka talaga. Hoy, Itong. Huwag kang gagalaw. Xiaobi, halika rito. Ikaw ang bida ngayon. Xiaobi, nakikita ko ang estado mo ngayon. Masaya talaga ako. Matapos ang mga pagsubok ng ating dalawang pamilya. Sa wakas, nakatayo tayong ligtas dito. Talagang masaya ako. May mga bagay, dahil masaya ang lahat ngayon. Gusto naming tanungin ni Tita Zhao. Ang mga nandito ay ang mga pinakamamahal na anak ng ating dalawang pamilya. Kasama ka sa pagdaan ng maraming pangyayari. Hindi maiwasan ni At Jiang at ako na pag-usapan ang isang paksa. Sa dami ng mga ate mo. Alin ang pinakapaborito mo? Nagkasundo na nga ang dalawang pamilya, bakit may gulo pa rin? Mga bata lang ang pipili. Kayong lahat ay ang pinakamahalaga at pinakagusto kong protektahang pamilya. Halika, ang basong ito para sa pamilya. Maganda ang sinabi. Kahit magaling kang magsalita. Para sa pamilya, para sa hinaharap. Agay,